Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers tapos na ang kanilang laban sa prelims, samantalang ang PLDT ay makakaharap pa nga nila ang Zeus Coffee. Last game na yan ng PLDT at mukhang delikado nga sila sa Zeus Coffee. Cherry Tigo, susubukin naman patiklupin ang kupunan ng ating nag-iisang boss Dina Wong. Sino ang magwawagi? Choco Mucho ba or ang kupunan ni Ara Galang ang Cherry Tigo? Well, bago ang lahat, atin nang pag-uusapan ang kanilang standing. Well, bagamat hindi pa tapos ang nasabi nating prelims, pero Zeus Coffee na lang naman, Cherry Tigo, Choco Mucho at ang PLDT ang meron pang games. Last games na nila yan. So, ibig sabihin, malinaw na ang standing pagdating sa PVL sapagkat karamihan nga ng team dito ay tapos na ang kanilang mga naging laban. So, pag-uusapan na nga natin ang top 12 na standing nila. Sino ba ang nangunguna at sino ba ang nangungulelat? Well, sa kasalukuyan mga ka-sports, ang Creamline Cool Smashers ay nangunguna nga sa standing. Meron nga silang 10 win at 1 loss. So, ibig sabihin, kahit sabihin natin na talo sila ng PLDT ay malakas pa rin ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. But wait, huwag tayong pakakasiguro mga ka-team good vibes sapagkat hindi pa rin tayo nakakasigurado pagdating nga sa second round kung aariba pa ba ang Creamline dahil alam natin na halos nagde-level up na rin ang ibang mga team sa ngayon. Alam nyo ba na kahit nga nasa number 1 standing ang Creamline Cool Smashers, meron naman silang katay. Talo nga lang nila ang nasabi nating Petrogas Angels sa points, pero konting-konti lang ang points na natalo nila kung kaya nanatili na nasa number 1 ang kupunan nga ni Gemma Galanza. Pero ang kupunan ng ating Myla Pablo ay meron rin 10 wins at 1 loss. So ibig sabihin talagang close fight sila sa standing ng Creamline Cool Smashers. Mukhang silang araw ang maghaharap sa finale. Ayon nga yan sa usap-usapan ng mga netizen at mukhang sinasadya pa raw to ng pamunuan ng PVL. Yan ay duda lang naman ng mga netizen, pero kung susumahin talaga natin ay halos tie lang nga sila ng Creamline na meron 10 win at 1 loss. Nasa pangatlong spot naman ngayon ang kupunan ni Vanny Gander, ang Signal HD Spikers, pero wala na nga silang natitirang games at baka bumagsak rin sila sa pang-apat na pwesto dahil nga ang PLDT at Choco Mucho ay malakas rin at meron pa silang natitirang laban. Well, nakadepende na lang to sa nasabi nating susunod na games, pero sa kasalukuyan ang Signal HD Spikers nga ay nananatili na nasa number 3 spot. Well, kitang-kita naman natin na kahit na wala nga si Riri Meneses at Ces Molina ay palaban nga ang nasabi nating mga naiwan na players dito sa Signal HD Spikers. Samantalang nasa pang-apat na spot naman ngayon ang PLDT at tulad nga ng sabi ko, maaaring umakyat nga sila sa number 3 standing kapag natalo nila ang Zeus Coffee. Pero sa kasalukuyan nga ay nasa pang-apat na spot muna ang PLDT. Well, malakas ang PLDT at tinalo nga nila ang malakas na team na Creamline Cool Smashers. Pero titingnan natin kung magsasalpukan pa sila sa finale or baka nga talunin rin sila ng Zeus Coffee. Huwag rin pakasiguro ang kupunan nga ni Savannah Davison. At sa kasalukuyan, nasa panglimang standing naman ang Choco Mucho na meron rin 7 win and 3 loss. Halos kapantay niya rin ang Signal HD Spikers at ang PLDT. So, ibig sabihin nag-aagawan talaga sila sa Final 4 spot. Well, alam natin na malakas ang kupunan ng ating si Rondina. Samantalang ang Cherry Tigo ay humahabol nga rin dahil meron nga rin silang panalo na 5 at ang talo naman nila ay 5 rin. So ibig sabihin kapag natalo sila ng Choco Mucho ay magiging 6 loss na sila at magiging kapantay na nga nila ang Farm Fresh Foxies. Titingnan natin kung aariba pa ba muli ang kagalingan ng Cherry Tigo.
Samantalang ang Farm Fresh Foxes ay nasa pang 7 na spot. Meron nga rin silang 5 win and 6 loss at wala na nga rin natitirang laban ngayon ang Farm Fresh Foxes at naghihintay na nga lang sila para sa second round at malakas ang kanilang mga makakalaban dahil yung mga nasa mataas na standing ang kanilang mga makakaharap. Well, malakas rin ang Farm Fresh, baka mamaya ay gulatin nila ang mga nasa number 1 na standing. At eto pa nga mga ka-sports, ang Akari Chargers, ang inyong paborito, ay nasa pang-8 standing. At wala na nga silang natitirang makakalaban dito sa prelims. Meron nga silang 5 win and 6 loss. Grabe ang baba ng standing ngayon ng Akari. Pero sabi nga ng mga fans ng Akari, aariwa daw sila sa second round. Samantalang ang Zeus Coffee ay nasa pang number 9 na standing. Meron nga silang 4 win and 6 loss. At last nila makakalaban ay ang PLDT. Malakas naman ang Zeus Coffee at mukhang palaban ito kahit matalo sila ng PLDT. Ang makakasalpukan nila na nasa mataas na standing, kabahan na. At ang Galleries Tower High Risers naman ay nasa number 10 na spot kung saan meron lang silang 1 win and 10 loss. Grabe rin, mababang mababa ang standing ng Galleries Tower at mukhang talagang malalaglag nga ito at wala nga rin ito ang pag-asa pa na manalo dahil ang makakatapat nga nila ay ang mga nasa mataas na standing. Mukhang wala naman kasing kagulat-gulat dito sa Galleries Tower High Risers. Kulang nga sa power at kulang sa puwersa, kulang sa confidence. Number 11 standing naman ang Capital One Solar Spikers. Isa rin sa mga palaban noon pero sa kasalukuyan ay mukhang nasa laylayan na naman nga ang kupunan nga ni Iris Tolenada. Well, hindi na tayo magtataka dahil malakas lang sila noon dahil meron nga silang import. Samantalang ang Next Led Chameleons ay meron naman 1 win and 10 loss. Grabe, isa rin to sa nasa kangkungan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa rin sila nakakabangon. At kahit sabihin nga natin na ang kanilang coach ay imported, ay wala rin ngang nagawa. Kulang talaga kasi sa players na magagaling ang Next Led Chameleons. Lumalaban naman sila pero sadya talagang kulang na kulang pa ang ipinapakita nilang galawan sa loob ng court kung kaya hanggang sa kasalukuyan sila pa rin ang nasa kangkungan na standing. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala at nakita ang top 12 natin na mga team dito sa All Filipino Conference. Nangunguna pa rin ang ating Creamline Cool Smashers at wala pa nga rin sa kanilang nakakatibag. Nasa number 1 nananatili ang CCS. Well, abangan na lang natin sila sa mga susunod na round. I hope na umariba pa ang ating Creamline Cool Smashers. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!